You know. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So welcome uli sa Pinoy Google Ads private group session. So yan. And today is Feb 12. So meron ba ditong excited ngayong Friday? Okay, so eto po pag-uusapan natin tonight. How to do keyword research. Okay, so and for those sinong hindi nakakuha nung link nito? Hindi nakakuha ng link dun sa how to build a search campaign. May copy na kayo, wala pa? Meron na, wala pa? How to build a search campaign. Ipopost ko siya dito mamaya at the end of the At the end of the training, ipopost ko siya. How to build a search campaign. Okay? Ayun. May sandali. Biglang nag-play yung YouTube ko doon. Nag-play yung YouTube eh. So, sige. Okay, and then, ito yan siya, how to build your first Google Ads campaign. Now, doon sa hindi nakakilala, pero kilala niyo na siguro ako kasi part kayo ng community, so that's me. You can add me as friends sa Facebook, pero 4,800 na yan, sa less than 200 na lang na tao ang pwede kong tanggapin as friends. Okay. Yeah, kasi hanggang 5,000 lang ang limit, di ba? And then the rest you can be followers. Now, sino dito sa inyo nakapag-build na ng Google Ads account nila? Nakapag-build na, hindi pa? Sige nga. Yes, sige, type nyo, thumbs up na lang kayo or what? Ayan, thumbs up. Nakapag-build. Meron na kayong Google Ads account. Yun lang muna. Okay? Google Ads account. Yun yung importante. Kasi no Google Ads account, hindi ka makakapag-build. Pag di ka nakapag-build, hindi ka marunong, hindi ka ma-hire ng mga client kasi hindi mo alam kung anong gagawin. O, di ba? Ayan. Pero sino dito, kasi ito talaga common tanong lalo na ng mga beginners sa Google Ads. Ano ang keywords po kaya yung gagamitin ko sa campaign? Kunwari, i-hire ka na ng client. Pagkatapos towing service, yung klase, yung business vertical ni client, anong keyword gagamitin mo? Yung mga ganun na case. Ilang keywords po kaya, coach, dapat sa isang ad group? Di ba yun yung mga common na tanong? Ilang keywords po ba ang pwede kong gamitin pag nag-run ng Google Ads? Magkano po dapat yung monthly budget na i-recommend ko kay client? Naisip niyo ba yun ang mga tanong? Magkano po dapat yung budget na ayaano ko kay client, i-recommend or isasuggest? Kasya na po ba yung $500 or $1,000 per month para sa Google Ads? Yung mga ganong klaseng tanong. Okay? Sino dito? Yun yung nasa Maynila, di ba? Correct. Relevancy din, di ba? Pero yun talaga yun. Ito talaga yung mga common na tanong. Ano pang keywords kaya yung gagamitin ko? Magkano ba yung dapat na monthly budget ko? So, yan yung isasagutin natin. Okay? Pero before that, kung nasa harap kayo ng PC or laptop nyo, ayan I want you to go to google.com. Ayan google.com, pupunta ka dyan. Bakit? Punta ka dyan sa search bar. We're gonna talk about search terms. Okay? Search terms muna para at least meron kayong isa or dalawang alam na familiar kayo. Okay? Sige. Sino dito nasa harap ng PC or laptop nila at mabilis ang internet? Sige nga. Mabilis ang PC or laptop. Okay, Luis Villarin tayo. Oo. Hindi ka ba anak ni Vilma, Luis? Si Luis Villarin. O, sige. Can you share your screen? Sige nga bro, share your screen. Punta ka sa google.com. Kayong mga merong PC or laptop, sabay kayo sa kanya ha. Sige. Para meron na kayong alam kahit isang term ngayong gabi matatandaan nyo. Ha? O, sige. Kasi syempre magiging Google Ads Manager ka tapos hindi mo alam yung terminology or jargon kay client. Okay? Mabilisan lang naman to eh. O, sige. Sino na? Share your screen na bro. Si Luis Villarin. Go ahead and share your screen. Okay. Bukas ka ng bagong tab. O, diba? Sobrang dali lang nito. Wala pang 1 minute ang papagawa ko sa kanya. Dito sa search bar, i-type mo bro,
home renovation in New York. For example ulit, home renovation, o sige, in Australia or Miami, it doesn't matter. Diba? Home renovation in New York. Okay, guys. Ano yung tinype niya na keyword, guys? Or anong phrase, may ads bang lumabas? Si GLN Sense Renovation, di ba? Si, ano ba yan? Ano ba yan? mtkcontracting.com? Parang MK Ultra eh. Alam niyo ba yung MK Ultra? Yung sa CIA. Yung kaya nilang i-hypnotize yung tao. Mapapasunod nila yung tao. MK Ultra. Meron silang mind conditioning na ginagawa sa CIA. Okay, guys, are you seeing the ads? Yes or no? Guys, lumabas yung ads? Okay. Yan din ba? GNL Sense din ang lumabas sa inyo? Iba. Kasi pwedeng iba din ang nakikita nyo. Huwag mong pindutin bro ha, macha-charge yan, kawawa yan. Baka $20 ma-charge yan o $30 dahil clinic mo, kawawa naman yan. Ibahin uli natin. O sige, law firm in California. O sige, sabay kayo ha, law firm in California. Law firm in Cebu lumabas. Sina Jess, di ba? Okay, ayan, pindutin mo. O yun, may Wilshire Law Firm. Di ba? Parang ano lang, UK na company. Kasi Wilshire, di ba? Mga ganyan. Parang Buckingham, Wilshire. Ganun yan sila, Yorkshire. Okay. Guys, ano yung tawag doon sa tinype ni ano? Ni Luis? Guys, ano yung tawag niyan? It's called search terms. Correct, keywords yan. Pero sa Google Lingo, sa mga Google Ads expert, ang tawag dyan, search terms. Kung ano yung tinype ng customer dun sa Google search, tapos lumabas yung San Diego Top Lawyers, di ba? Lumabas yung isa pang yung ano, ang tawag dyan, search term. Gets hindi? Search terms, correct. Mga keywords yan. Pero nag-set ka ng rule kay Google, yung nag-build ka ng campaign, oy, pag may nag-type ng law firm in California, ipakita mo ads ko kagad ah. Ganun yun. Or home renovation in New York. Kapag may nag-type ng keywords na yon, lalabas yung ads ko. Gets nyo na ngayon ng search terms? Kung ano ang tinype mo sa Google at may lumabas na ads, ang tawag po doon is search terms. Malinaw po ba? Oh, yun lang po. Tapos na yung lesson natin. Joke lang. Okay, di may natutunan na kayong bago. Okay, you can stop the presentation now, Luis. Thank you. Ayan, ako naman mag-share ngayon. Thank you, bro. Oh, so goods na tayo doon. At least alam niyo, uy, ganun pala yung search term. Kung ano yung tinype ko, yun yung lalabas. Okay. Let's go next on this one kasi ito talaga yung mga common na ma-encounter nyo. Coach, ilang keywords po ang dapat gamitin sa isang ad group? Can you type it there? Guess nyo nga, ilang keywords? Ilang keywords ba dapat? Kunwari, meron ka na, okay, 20, yan, 20. Okay, guys. Ayan. Magpapalabunutan tayo doon sa mga kahula, merong good job. Good job lang pala yun. Oo, merong kudos. Oh guys, it's 10 to 20 keywords per ad group. Kung gusto mong sagarin at gusto ni client gumamit ng maraming keywords, 30 keywords ang max, pero 10 to 20 keywords. Okay ba yun sa inyo? Bakit? Mas konti, mas maganda. Para konti lang yung keywords na nagko-compete sa ad group. Pati yung mga keywords na yun, nagko-compete yan sila eh. Pero 10 to 20 keywords per ad group. Okay? Example to. Example lang naman to. Kunwari, gusto ko ng roofer. Alam niyo yung roofer? Hindi yan yung parang aso. Roof. Hindi ganun. Hindi yan yung roof. Ganun. Hindi. Roofer. Type nyo nga dyan, roofer. Sige nga, anong mga keywords pwede nyo gamitin sa roofer? 10 to 20 keywords. Sige nga po. Meron po ba ditong nagtanong ba kayo kay ChatGPT? Or nagbukas kayo kay Gemini? For example, anong keywords? Sige nga mga bossing. Mamaya, sasagutin ko yan ha. Pero so far, 10 to 20 keywords per ad group.
At least alam nyo, meron kayong alam na importante. Kasi yung mga iba, yung hindi marunong, makikita mo sa ad group nila, merong 50, 100 na keywords. Nakakahilo yun. Oo, actually, maapektuhan na yung performance ng ads mo yan kasi sobrang daming keywords na ginamit mo. Example, may tinype si si Ryan Brescia, roofers near me. Nag-ano ako, 10 keywords to use for roofers or roofers. Ayan, for Google Ads. Nagtanong lang kay Gemini ngayon for Google Ads. On the spot natin tong example guys. Sabi ni Gemini, ang suggestion niya, tingnan niyo to. Nilagay ko sa chat box Nakikita nyo? Sige. 10 to 20 keywords. Pero this time, ang ginawa ko lang, sabi ko kay Gemini, bigyan mo ako ng 10. Nakikita nyo yung 10? Nakikita nyo? Hindi pa. Are you seeing this? Kasi inano ko siya hold on. Kita nyo ba? Oo. Ako, lumampas nga Kulit ko, no? Ayan roofers near me, roof repair, roofing contractors, emergency roof repair, new roof installation, commercial roofing, residential roofing, metal roofing. Nakikita nyo? Goods. At least nakita niyo yung chief roofer. Pwede ring affordable roofer, chief roofer. Best deal. Nakikita nyo? Hindi na kailangan 100. Hindi kailangan 50. 10 to 20 lang. Gets niyo po ba yun? Kasi yung 4 na question lang na yun yung sasagutin muna natin. Medyo nagigets niyo na? Ito, 10 to binigay sa akin ni Gemini. Lahat sila related sa roofing. What if si client, wala naman silang kumbaga, wala silang commercial roofing, puro residential lang. Di tanggalin mo yung commercial roofing dyan. Kasi kunwari si client, ang sa kanila residential roofing lang. Tanggalin mo yan. Tapos puro nalalagay ko dyan, residential roofing, roofing contractor, di ba? Kasi residential siya. Residential roofer. Pwede ba yon? Pwede bang home roofer? Pwede ba yon? Home roofer. Pwede ba yon? Kasi residential, pang bahay. Di pwede siya home. Yung ganun na case. Does it make sense? Puro related sa roofing. Kasi bubong. Di ba? Roofers near me. Ayan. So, goods na po tayo doon. Does it make sense? Okay, may dalawa ka ng alam ngayon. Yung una is yung search terms. Kung ano yung tinype ni customer, search term pala tawag doon. Di ba? Kung ano man yung keywords na tinype niya. Sunod, etong number of keywords na kailangan mo in one ad group, 10 to 20. Kung makulit si client, sabi, hindi, gusto ko madami, 30, max na yon. Pero ako talaga 10 to 20 ang nire-recommend ko. Okay? Next, question number 2. Ito. Let me explain ng konti ulit sa inyo. Alam kong na-discuss ko na to nang nagturo ako ng how to build a campaign. Okay? Sino dito ang medyo nahihilo kapag ganito na ang nakikita mo? Parang ang hirap tignan Yung para kang, parang architect. Ano ba yan? Yung ganun. Sinong nakakagets, guys? Sinong nakakagets? Diba? Sinong medyo nalilito pa? And that's okay. Kasi bago ka sa Google Ads Type mo dyan, litong-lito. Sige, hindi. Kahit lito lang. Basta type mo dyan yung word na lito. Sino dito yung nalilito? Diba? Oo. Sino si Lito? Sino si Lito? Kamo. Lito, no? Lito. Okay, guys. Kapag nag-login ka sa Google Ads account mo, yun na yung account. Ulitin ko Di ba kunwari si Cheryl Angcot, senator talaga, si Senator Lito. Kunwari si Cheryl Angcot, ang email address niya is cheryl.angcot@gmail.com. Siyempre, maglalagin siya sa Google niya na account, Google Ads account. Pag login niya, nakita niya na yung Google Ads dashboard niya. Ang tawag doon, account. Malinaw, hindi? Nakakalito ba yun o hindi, guys? Lito kamo, correct. So far, malinaw yung account.
Basta nag-login ka, gamit mo yung email address mo, o yun yung Google Ads account. Imagine this. Imagine, kunwari, isa lang muna para madali tayo. Kunwari, hinar ka ng isang dentist, meron siyang isang branch. Ang branch niya, nasa Ortigas. Nag-build ka ng campaign para doon. Anong tawag doon? Siyempre, doon sa Google Ads account, di ba, sa dashboard, nag-build ka na ng campaign. Ang pangalan ng dental clinic is Ortigas Dental Office. So, ano tawag doon? Campaign po yun. Tama po ba? Hindi. Kasi nag-build ka na ng campaign, di ba? Kasi papakita mo yung ads. Na-imagine hindi. Kasi may Ortigas branch siya. O, campaign 1, yun lang yun. Ang pinangalan mo sa campaign mo na yon, Ortigas, kasi gagawa ka na ng ads eh. O di Ortigas Dental Office. What if etong client mo na to, sabi niya, uy, meron akong Ortigas, meron din akong MOA na dental office. Pwede ba yon? Pwede po ba yon? Pwede. Gagawa ka, campaign 1, ang targeting mo, mga malalapit lang dyan sa Ortigas, mga taga Mandaluyong, yung mga basta malalapit lang, mga katabi lang, Pasig, ganyan, basta Ortigas. Campaign 1 yun. Campaign number 2, kasi meron siyang MOA na branch. So, dalawa yung branch niya. So, dalawang campaign, nag-run ka ng ads. Malinaw, hindi. Nalilito po, hindi. Para nai-imagine nyo lang muna. Ganun lang pala yun. Kaso, sa loob ng campaign, si client mo, meron siyang iba-ibang klase ng service. Merong pasta, di ba, magpapapasta lang kasi may butas. Pwede ring teeth whitening or cleaning, or pwede ring tooth extraction. Yung di ba, mag-ibot o ngipon. Yung bubunutin yung ngipin. Malinaw, hindi guys? So, yun yung ad group. Kunwari, o sige, tanggalin natin yung MOA. Kunwari, Ortigas branch lang siya na dental clinic. Sabi niya, uy, gusto ko, i-promote mo yung ano ko, tawag dito, yung pasta, di ba, magpapapasta. Yung dental cleaning, lilinisin lang yung teeth para pumuti. Or, ano yung pangatlo? Tooth extraction, bunot lang ng ngipin. Di ba? So, ilang ad groups ang gagawin mo? Kasi ito sa example, ad group 1A, ad group 1B. O, di ba? Tatlo. Sa example na to, dalawa lang. Pero pwedeng tatlo. O sige, para hindi kayo malito. Kunwari, magpapapasta lang, tapos yung isang ad group, bunot lang ng ipin. O di may dalawa kang ad group, yung isa is pasta. Di ba? Yung pangalawa is tooth extraction. Malina, bunot ng ipin. Nalilito, hindi. Yun po yung ad group. Kasi di ba yung dental clinic, meron siyang iba't ibang services. Kung ano yung services nila. Kung e-commerce yan, o example to, kunwari client mo si Shopee, campaign 1 si Shopee, eto si Lazada. Gusto nila mag-run ng ads eh. Ikaw yung Google Ads Manager nila. Eto sa campaign 1 mo, for example, sabi niya ni Lazada, eto TV to. Eto naman ano to, laptop. Yun lang muna yung gusto nilang i-ibenta. Na-imagine nyo na ngayon? Hindi. So, yun yung ad group. Correct. Depende kung ilang services na offer nila na gusto nilang i-promote. Okay na po yung ad group? O example, doon na tayo sa pasta. Pasta lang pag-usapan natin. Dahil pasta siya, ano yung mga keywords na gagamitin natin? Kanina sa roofing, di ba may example ako na roofing? Di ba yung roofing? Puro roofer yon, residential roofing, ganyan na part. Puro may word na roofing. Eto, pasta. Anong lalagay mo? Spaghetti, carbonara, pansit luglog. Ay, sorry. Hindi ganon. Ha? Oo. Hindi, eto, when I say pasta, kunwari, kasi pasta, ano bang English ng pasta? Sumuka, oy. Di ba? For example, basta kunwari lang, teeth pasta. Example lang to teeth pasta or pasta dental clinic. Yung ganun na case, nagigets niya hindi? Sa ad group, ano yung mga keywords? Ang nasa isip mo, gusto ko pag may pumunta doon sa google.com, pag tinype nila yung pasta o pasta for teeth o ganun or teeth pasta, lalabas yung ads ko. Na-imagine hindi? Syempre, yun yung keyword.
Kasi sa loob ng ad groups, merong mga keywords. Ang sabi mo kay Google, oy Google, kapag naglabasan to, may nag-type ng word na to na teeth pasta or pasta teeth, or kunwari, teeth pasta in Pasig or teeth pasta in Mandaluyong, pakita mo ads ko ha. Nagets niya na guys? Nagets niya na? Nai-imagine naman, di ba? Hindi. Oo. So, tsaka na kayo umorder sa Ambers. Ha? Ay, joke. Sorry. Pagkain kasi, pasta eh, no? Ambers talaga eh. Oo, suki namin yan eh, yung Ambers na yan. So, goods na tayo doon. Nalilito ba? Hindi. Hindi naman. Siyempre, ang ad copy, ang ads naman, yung may, di ba? Siyempre, may keywords ka. Hindi naman yung ano, kailangan meron ka ring ad copy, di ba? Yung ads, ano yung ads? Kunwari, get your, parang affordable pasta for your teeth, o di ba? Same dental fillings. Example lang di ba? Nagigets niyo na, yun yung message. Syempre, maganda dapat yung may hook ka, may copywriting. Oo, meron kang pero ChatGPT na or Gemini na bahala doon di ba? Same day dental fillings, book now. Di ba? Book appointment today. Nagigets niyo? Yun yung mga headlines or mga descriptions. Okay? Di ba? Pwede ba coach Tagalog yung pwede. Masakit ba ang ngipin mo o may butas ba ang ngipin mo? Pwedeng ganoon. May butas ba ang ngipin mo? Tapos Tagalog nilagay mo, punta ka na, punta ka dito sa Ortigas, tara, usap tayo. Tapos nakalagay sa baba, Kuya Boy. Ay, sorry. Tara, usap tayo kasi. Di ba? Pero hindi, na-imagine na yung structure. Nakakalito ba o hindi naman? Kailangan naiintindihan mo lang, nag-login ako, may account ako. May gustong ipagawa si client na ads. So, gagawa pala ako ng campaign. Kaso yung campaign, ilang services ba niya? Di ba? Ay, malaki budget niya. Ilang services gusto niya? Kunwari, 5. Pwede ba yun, coach? 5? Pwede po. Sa totoo. Pero ideally, mas maganda kung 3 lang sa isang campaign. Pero would you believe me? Merong mga clients na ganon. Sa isang ad group, sa isang campaign, meron silang 30. Mga ganon. 30 na Kasi ibig sabihin, nagtitipid sila sa budget. Basta, kung ano yung magti-trigger sa ads, anong keywords, basta kung kasi nagtitipid sa budget yung ganon. Ideally, dapat, konting ad groups lang sa isang mga 3, 4, ganun lang sa isang campaign. Kaya kunwari, si client na encounter nyo, meron siyang 6 na products or 7 na services. Ganito ang technique mo. Bossing, 7 ang services mo, alin dyan ang pinaka-kumikita ka, top 3, yung marami kang customers. Kasi yun yung i-focus natin. Nagigets nyo, hindi? Para 3 lang yung gagawin mong ad group, hindi madami. Okay, hindi po. Okay, may tanong si Kevin Same lang ba yung setup sa Google Business Profile Ads? Hindi po. Kasi ang Google Business Profile, yun yung Google Maps. Di ba yung pag nakikita sa Google Map tapos may star, tapos mga 4.8 na rating, tapos may 20 reviews. Ganun guys. Ulitin ko Google Ads Manager ka, hindi scope natin yung Google Business Profile. Kasi iba. Kahit kami, when I was working with Google, ganun kasi sa Google Ibang siya, LOB, line of business. Parang ibang department yan. Hindi mo scope yan. Wala kang pake dyan. Hindi mo sagot yan. Gets nyo? Ang GMB din, pag may nagtanong about Google Ads, hindi mo sagot yun sa kanila. Kasi focus ka, GMB lang, Google Business Profile. Correct, pang SEO yan. Di ba? Okay ba yan sa inyo? Hindi scope natin yan Alam nyo ba sa Google, when I was working with Google, kapag concern is conversion tracking, hindi namin sinasagot. Hindi, meron kaming basic lang na isasagot na contact your web developer, isend mo tong Google tag para install sa back-end ng website mo. Kasi, merong tech support team sa Google. Meron ding shopping support team sa Google. Kunwari e-commerce, tapos meron na siyang Shopify or WooCommerce or BigCommerce. Pero,
Ito di ba yung ganun yan? May Shopify, Amazon, WooCommerce, di ba yung mga ganun, BigCommerce. Para makapag-run sila ng Google Ads, kailangan nilang gumawa ng Google Merchant Center. Magla-login sila doon. Doon nila i-upload yung mga, di ba meron silang Excel file or yung Google Sheet? Na-imagine nyo, hindi. Di ba kasi, di ba kunwari sa Lazada, kung magiging seller ka ng Lazada, hihingin sa'yo yung feed mo o yung ano mo, Excel file mo, yung inventory mo. Kumbaga, ilang items, anong products yan, item number, mga PUK, mga ganun. May mga pangalan yon, item number, tapos description, picture, magkano yung presyo, ilang items yan, magkano ang shipping. Nagigets nyo hindi, guys? Yun yung Google Merchant Center naman. Hindi rin yung scope ng Google Ads Manager. Sila yon, yung Google Shopping Support Team mag-a-assist sa kanila. That's how we were trained dati. Sabi sa amin, pag Google Ads ka lang. Wala kang paki doon sa conversion tracking nila. Wala kang paki doon sa Merchant Center. Kasi Merchant Center, pag hindi techie yung ano mo guys, maniwala kayo, pag hindi techie yung client mo, it may take like 1 week to 2 weeks just to have installed or established yung Merchant Center nila. Tsaka may support team yun doon sa Google, tatawagan talaga sila, i-assist. Okay ba yun? Na-imagine nyo? Ay, sa conversion tracking, tinuturo ko yan, yung paano na part. Pero hindi yan topic natin, para yan doon sa Google Ads slide. Okay? Kasi ang usapan lang natin ngayon, it's gonna be more on the keyword research. Okay? So, let's go with the next one now. Next na tanong. Anong keywords po kaya ang gagamitin ko sa campaign? Parang, coach, okay, meron na akong client coach, pero hindi ko alam ang gagamitin kong keywords. Anong sagot, guys? Anong sagot? Sige nga, anong keywords yung gagamitin mo? Kunwari, merong niche industry, hinire ka na. Anong gagamitin mo? ChatGPT or Gemini, magbibigay na kagad sa'yo ng idea. Diba? Pero, ang sagot niyan, depende. Bakit coach depende? Mamaya magigets niya sa pag in-explain ko na. Depende sa budget ni client. Kasi kung may budget si client, malaking company. Alam mo yung mga multinational companies, malaki talaga sila. May budget. Parang sample, ay pag Jollibee may budget yan. Budget siguro niyan nila millions. Ay wala kang pake, kahit anong keywords gamitin mo, lalaban si Jollibee niyan. Tama hindi? Gets hindi? Guys, sinong naka-imagine nito? Di ba? Kung walang budget si client or konti lang yung budget niya, ay wag tayong gumamit ng mga keywords na mahal. Tama po hindi? Okay guys, magiging favorite word niyo to Kailangan matuto kang sumagot. Anong keywords po gagamitin? Anong sasagot niyo? Depende. Tama hindi? Depende. Huwag kang sasagot na ganito. Hindi. Sabihin mo, depende. Pwede rin depende sa preference ni client. Sabi mo kay client, bossing, ito gagamitin natin keywords Sasabihin niya, ay wag yan, mahina yan, gusto ko ito. Merong ganon, mag-i-insist sila, etong keywords ang gusto kong gamitin mo. Di yun yung gamitin mo. Kasi yan ang preferred ni client Whatever the outcome, konti lang ang clicks or what, basta sinunod mo siya. Basta sinabi mo, ay boss, hindi ginagamit na masyado ng mga tao. Make sense? Or depende sa discretion mo or analysis mo. Okay po ba yun? Siyempre, papakita ko yan para mag-gets nyo. Gets? Okay ba? Okay ba yan sa inyo? Depende ang sagot kasi depende talaga yan Pero, ang what really makes sense is use high intent keywords. Diba? Example, kunwari mahilig ako sa Jordan shoes, pero sa totoo hindi ako mahilig sa hindi ko memorize yung mga Air Jordan na yan, mga ganyan. Kunwari lang, sino dito mahilig sapatos? Kunwari Jordan na shoes. Can you mag-type ka nga dyan, example? Sige nga, anong Jordan na shoes? Anong model? Bigyan niyo nga ako dyan ng example. Kunwari, Jordan 3. Hindi ko alam may ganon bang model. Okay guys, hindi ako mahilig sa sapatos.
Example lang, merong model na sapatos na Jordan 3. May pumunta sa Google, nag-type ng Jordan 3. Sa tingin mo, bibili yan o hindi? Guys, bibili yun o hindi? Guys, bibili kaya yun o hindi? Hindi mo pa sure, ano? Depende. Hindi mo pa sure. Pero paano mo malalaman na gusto niya talagang bumili? Ang nilagay niya doon, original Jordan 3 or buy Jordan 3. Kapag may ginamit siya na word na buy Jordan 3, ano ibig sabihin nun? Ready na siyang bumili. Or affordable Jordan 3. Nagigets nyo? Yung mga taong ganon, obvious kagad, alam mo siya, ready na siya to buy. Kasi may ginamit na siyang buy Jordan or best Jordan 3. 'Di ba? Yung mga ganun na case na ang ginagamit. Kapag gano'n na yung nakikita na mga high intent keywords yun yung mga taong most likely na bibili. Okay ba? Okay, let's talk again about dental lang uli. Dental cosmetology. Ano ibig sabihin ng coach? Dental cosmetology. Basta pagagandahin yung ipin, di ba? Kapag may nag-type ng best dental cosmetology, ano ibig sabihin nun? Ang nasa mind niya, wala akong pake kung mahal yan. Basta ang hinahanap ko the best. The best dito sa Los Angeles. Best Dental Cosmetology LA or ganun na case. Nagigets nyo? Pero meron namang, kunwari, near me. Dental cosmetology near me. Anong nasa isip mo nun? Anong nasa isip niya? Sureball din yun. Naghahanap siya ng malapit. Gusto niya talaga ng dental cosmetology. Pero gusto niya yung malapit. Tama, hindi. Kasi near me eh. Kasi iba, best dental cosmetology ay wala akong pake kahit magbiyahe ako ng 20 kilometers or 100 kilometers. Or example lang yan Kasi the best ang hinahanap niya na doctor na dental cosmetologist pala Okay? Pero pag nilagay niya, kunwari, local, example din yan, local dental cosmetology. Kapag sinabi niya ng word na local, ibig sabihin, near me din yan. Yung malapit lang dito sa lugar ko kasi local Diba? Yung ganun na case. Tapos, ano pa? For example, affordable dental cosmetologist. Aba, gusto niya. Trip niyang magpaano ng ngipin. Pero, gusto niya yung makakatipid siya or makaka-discount siya or mura. Does it make sense? So, ang keyword pag ganyan, dental cosmetology discount. Diba? Kapag may word na discount or yung mga nagigat siya na nga yung part about high intent. Nai-imagine hindi guys? Nai-imagine Sunod, keywords must be tightly themed. Kanina, ulitin ko, balik tayo sa pasta. Ang ad group mo is pasta, doon sa dental clinic, di ba? Anong ilalagay natin doon? Dental feelings near me. O di ba? May feelings din pala tong mga ngipin, Joke lang. Pero ano ibig sabihin ng tightly theme? Siyempre, kung puro pasta yan, dapat puro pasta yung keyword mo. Pwedeng gamitin yung word na pasta, pwedeng gamitin yung word na dental feelings kasi synonymous sila. Tightly theme pa rin yon. Make sense pa rin yon. Pero kung ang nakalagay doon, kasama sa keyword mo, may nakalagay na dental extraction or tooth extraction, tightly theme pa ba yung ad groups mo o hindi? Hinaluan mo na ng iba di ba? Kunwari, kung puro yellow, yung sa ad group mo yellow, hindi, kunwari, nag-organize ka. Kung puro yellow yung mo, kunwari, you call this, kunwari, Jolene kasi na-imagine ko Kung, o yung crayons, puro yellow, edi yellow. Kung nag-group ka na mga puro blue lang, wag haluan mo ng red kasi magugulo yung ad groups. You want to make it tightly themed. Kapag walang website si client, pwedeng landing page nyo is Facebook. Baka may Facebook page siya. Pwede rin gumawa ka ng website muna na temporary. Ano po yung coach ibig mo sabihin temporary? Pwede po na yung mga kunwari lang to, lisamariecablayan.com
Wix.com. Nagigets nyo? Pwede din yun. Kevin J. Ballen, or kunwari, pwede yun. Pwedeng nag-i-end ng word. Di ba merong ganon? Yung libre muna, hindi pa bumili ng domain. Pwede yun. Kunwari, Angelet Antonio at .wordpress.com. Libre yun na website, di ba? Pwede yun. Gets hindi. Basta meron lang website na landing page. Siyempre, kailangan may pupuntahan yung tao. Hayaan mo lang libre yung ano mo. Kasi, kunwari, Canva nga ginamit mo. Eh di pwede. Kasi pwede yun, di ba yung Canva na website? Basta pwede mo lang dalhin si customer, may website ka. Make sense? Correct. Create ka, hingan mo si client ng payment. Pwede yun. Gumawa ka sa GHL. Di ba? Tapos di nila alam, binili mo lang naman ng $1 yun, yung website niya. Or $7. Charge mo siya ng $300. Sabihin mo, oh, ginawa na kita ng website ha. Ako pag gumawa ng website, ako nag-design yan. Tapos eto. Goods tayo doon, mga bossing. Sino ngayon dito ang merong Google Ads account? Sino po? Type mo nga dyan, GADS. Diba? G-A-D-S. Kasi Google Ads meaning ng GADS eh. Yung merong Google Ads account ha. O sige, sige. Let's go with Angelo Mabini. Bro, nasa PC ka ba or laptop? Nasa harap ka ng PC or laptop mo? Can you share your screen? Kasi pupunta na tayo dun sa ano. Ang bilis ng oras, 7:47 na. Nabibitin ako. O, ang bilis ng oras. Nag-enjoy ba kayo? Are you learning mga bossing? Okay, daming conversions. Oh. Pero hindi yan hindi yan yung habol natin. Punta tayo dito sa tools. Sa left side merong tools. Yung naka-X ng ganyan. Oh. Ayan sa baba ng goals. Tools. Tapos punta siya sa keyword planner. O, diba? Tapos, discover new keywords. Kasi pupunta tayo sa keywords ngayon eh. Sige bro, home renovation. O sige, roofers na lang. Roofing contractor in New York. Sample lang. Roofing contractor in New York. O, diba? Get results. Kasi ito yung sagot sa tanong, Coach, kung gagamitin kong keywords, eh hindi ko alam. Diba? Kasi roofing. Okay, so ayan na. Guys, nakikita niyo yung mga keywords na pwedeng gamitin ni Jello? Roofing contractor in New York. Average monthly searches daw, every month may mga 600 na taong naghahanap ng gumagamit yung word na roofing contractor. Diba? Competition daw is low. Ibig sabihin ng low, guys, konti lang yung mga competitor na gumagamit ng keyword na yan. Magkano ang cost per click, guys? Nakikita nyo? $6 tsaka $25. Low range tsaka high range. Are you seeing this? $6 and $25. I-add natin yan, 31 divided by 2. Eh di mga $15 ang average. Na-imagine nyo, hindi. Yun yung magiging average cost per click niya. Gets hindi, mga bossing. I-add mo yung dalawa, i-divide mo ng 2. Tapos, pag meron namang nagtanong, roof repair queens, New York din yan eh, o roofing companies NYC, nakikita nyo yung average monthly searches. Ayan yung mga keywords na pwede mong gamitin. Are you seeing that? O, diba? Pero nakita mo yung sa roof repair queens, ang competition daw high. Maraming mga roofers yung nagra-run ng Google Ads, ginagamit din nila yung word na roof repair queens. Magkano ngayon naman ang keyword nito? Tingnan mo, 37 plus 6. Diba hindi? Ay, sa roof repair queens pala, 25 plus 8 is 33. O, in-round ko na lang ng 34. Tag $17 per click on the average. Does it make sense? High on competition yan. Nakikita nyo? Ulitin ko pag may budget si client, malaking budget, gamitin mo yung mga may high competition. Kasi binibid ng mga clients yan eh. Di ba? Maraming naghahanap ng keyword na yan. Example. Pero itong roofing companies NYC, 880, medium lang yung naglalaban. Tapos ito, 37 plus 6, pero mahal siya, 40, o diba, 44 na yan, iraround ka, tig $22 per click. Nakikita nyo?
Okay. Alin dyan yung merong high intent? Sige nga, example. Sige nga bro, can you scroll down? Silipin natin yung mga keywords. At pa-zoom na rin ng konti para sa aming mga singkit. Maliliit yung mata. Ayan, okay na yan bro. Okay na, salamat. Are you seeing this guys? Sige, sige. Ayan, maganda yan. Roofing contractor, Staten Island. Staten Island kasi tatawid ka pa niyan eh. Oo, magbabarko pa nga yan eh. Barge, parang ganun na case para makapunta ng Staten Island. Roof repair in Brooklyn, New York. Nagaya yun. Oh, nakikita nyo to guys. Affordable roofing. Staten Island. Di ba? Pero wala siyang presyo. Konti lang, low lang siya competition. Pero 20 ang nag-i-inquire niyan every month. Nakikita nyo? Pili ka lang ng mga keywords na gusto mo dyan, 10 to 20 na related. Pero, pwede ka kasing ganito eh. Kung malaki ang budget, okay yung high competition. Pero kung low yung budget, pwedeng low or medium ang piliin nyo na keywords. Okay po ba yan sa inyo? Kagaya nito, roofers in Brooklyn, New York. 1,600 na tao ang naghahanap every month. Low ang competition. Tama ba? Hulaan nyo, bakit kaya low? Bakit kaya low sa Brooklyn, yung roofers in Brooklyn? Bakit? Kasi mga buildings yan eh, tsaka mga apartment complex. Yung hindi na mag-aano ng roof kasi condominium or mga apartment na sila, yung ganun na case, di ba? Kaya, oo, pero 1,600 naghahanap. Low ang competition. Gagamitin ko to. Kasi okay to 1,600 naghahanap, medyo mura lang din to. Tama hindi? Gagamitin ko to. Okay, may isa na ako. Tapos naglista ka, mga 10, 10 to 20. Gets nyo na hindi, guys? Malinaw po o hindi? Nakatingin ako sa oras, conscious ako sa oras kasi ano eh. 'Di ba? So pupunta lang pala kayo sa keyword planner, pumunta kayo sa tools, then under planning, andun yung planning na column, andun yung keyword planner. Kaso United States yan, bro. New York ang gusto natin. Dun sa taas, yung United States nakalimutan pala natin, bro. Mali na ako dyan. Sa taas na United States, piliin mo rin ang New York. Hindi pwedeng entire United States yan. Feeling ko mas expensive ngayon to. Kasi lalabas na ngayon yung totoong presyo. Tanggalin mo yung US, bro I-keep mo yung New York, tanggalin mo yung US. Hindi, yan. Tanggalin mo yung United States. Kasi in-average lang yan ng mas mahal. Hindi. Okay, New York City lang, bro. Example. New York. Sige, New York lang. Okay lang, New York. Yan, okay na yan. Save mo. Mas mahal yan. Mas mahal ba? Hindi naman. Okay pa rin. Nakikita niyo na yung mga bossing, yung mga pricing pa rin? Does it give you an idea now? Roofing in New York is 14,800 ang nagsusearch every month. Nakikita niyo to? Roofing in New York. Low ang competition. Tapos, magkano 60 cents and $2.61. I-divide mo. Are you seeing this? Mura, di ba? Okay, scroll down. NYC roofers, nakikita nyo yan? Ayan ang mga lumalabas ngayon. Roofers in Brooklyn, New York. Merong mga area na mas mahal talaga kasi mas expensive din naman ang cost of living dun eh. Nagigets nyo na, mga bossing. Let's go with the next one. Sige, let's go with the next one. Type ka dyan, law firm in California. Tanggalin mo na yung roofing, bro. Punta tayo sa law firm. Tanggalin mo yung X. Law firm in California. Kasi dito na. Di ba? Tapos, sige, get results na, bro. Tapos, i-change mo lang yung location to California. Guys, tingnan nyo, magkano to? Kaya di ba sinabi ko, depende. Kasi depende sa niche. Sige. Ayan, California lang, United States, 51 million, save. Guys, magkano daw yung lawyer? Huwag kayo masyak Nakita nyo? Magkano? Isang click lang, nakita nyo sa top range, $244, pinakamataas. Isang click lang yon.
Kunwari ngayon si Jello, nag-type siya ng injury attorney in Los Angeles. Nakita niya yung ads. Nasa Pilipinas siya, pinindot niya. Pwedeng na-charge siya ng $33 or $100 or $200, depende. Kasi top page ba yun o hindi. Pero wala namang plano si Jello. Nai-imagine hindi, guys. Nai-imagine nyo hindi. Bawat niche, bawat industry, magkaiba yung cost per click. Kaya hindi yung sa mga tanong na, coach, magkano yung cost per click? Magkano po dapat yung budget? Depende po sa niche or industry. Sige, question. Type mo yung question mo. Or you can use your mic, bro, if you're using the mic. Kasi co-host ka, so naka-enable yung mic mo. What do you want to say if you're using a mic? Pag hindi, type mo na lang. Yes. Hi, good evening, Coach, and sa the rest. Kasi, Coach, ito po, average monthly searches is 1,600. Okay. But the competition is low. Oo. Paano mag-justify? I mean, mataas yung monthly searches, pero bakit ang competition is low? Ibig sabihin, ang conclusion ko nito, konti lang yung personal injury lawyer sa na nagraran ng ads na nagta-target ng California. Kaya low ang competition. In short, kung lawyer ka kasi, di ba ang lawyer, maraming klase yan. Pwedeng real estate lawyer ka, pwedeng yung family lawyer ka, yung di ba yung sa mga will and estates, di ba mga bossing, na-imagine nyo yun? Di ba may mga will and estates? Mga ganun din. Baka mas expensive yun, baka mas tight ang competition doon. Does it make sense? Konti lang ang lawyer na nagraran ng ads na to. Kasi low ang competition eh. Yun ang sagot doon. Kaya nga rin mababa lang yung yung bid. $151 lang ang pinakamalaki. Make sense? Yes, Coach. Thank you very much. Yun yung sagot doon. 'Di ba? Pero mahal pa rin yan, guys, $151. Kaya nga minsan pag hindi niyo alam yung niche, tapos 'di ba practice ka lang ng Google Ads. Sige nga, magta-type nga ako ng law firm in California. May sumulpot. Tapos ikaw, pinindot mo yung website niya, yung ads niya. Ay kawawa naman yung kawawa si advertiser, na charge siya nun ng hindi ko alam, $100. O 'di ba? $200. Magkano 'yon? 10,000. Tapos ikaw, click ka lang, wala sa isip mo. Pero na-charge na yon. $200 per click. Alam din nila yung consequence. Yun yung niche nila eh. Mahal talaga yung niche or industry nila eh. Make sense? Pero bakit yung iba, coach, konti lang yung searches pero high competition? Hindi, kasi yun ang sa kanila, sa area nila. Marami ang nagpro-promote doon. Nandun, ibig sabihin, yung physical location ng lawyer na yon, doon naka-base. Marami sila doon nagko-compete. Bakit ganon konting searches pero high competition? Actually, pwede nyo tong pakita sa ganito or i-print nyo sa discovery call. Ipakita nyo, maganda kung live kung meron kayong client. Boss, ito, hindi. Yung parang ganito, kunwari client ko si Jello. O bossing, punta ka sa tools, punta ka doon sa keyword planner, nakita niya. Para alam niya. Baka nagsiset siya, gusto ko, budget ko 1,000 lang per month, Sabihin mo, boss, yung 1,000 per month mo, tapos eto na keywords gusto mong gamitin, tag 300 per click. Ibig sabihin, boss, 3 clicks lang sa isang buwan ang ma-accommodate mo. Gets hindi, guys? Di ba? Kunwari sinabi niya, hindi, 1,000 lang budget ko. Ay, wrong yun. O, wag na lang siya mag-run ng ads. Kasi, wala. Parang nagtapon lang siya ng pera nun. Does it make sense, mga boss? Kailangan may laban siya. May fighting chance siya. Okay? Kung ako sa kanya, correct, i-organic niya na lang yun. Tapos, yung $1,000 niya, o disweldohan niya ng $500 or $700 SEO specialist. Kasi wala siyang budget for Google Ads. Kaya nga maganda, tandem talaga yung SEO and Google Ads. Gets niyo, mga bossing? Okay, so thank you, Jello. You can stop the presentation. Kasi meron pa akong sasagutin pa na 2 tanong.
And then that's it, we're good. Okay? Kasi alas 8 na. Lilate na ako dun sa AMA sessions natin. Pero guys, are you learning naman? Natututo ba kayo? Kasi ganun po talaga ang Google Ads. Kaya nagigets nyo na ngayon yung sagot ni Coach Ian, depende. Depende sa niche, magkano yung budget ni client, afford ba yung ni client, tapos depende sa analysis mo. Let's go now with the next one. O, dito na tayo sa next. Magkano po dapat ang monthly budget na i-recommend kay client? Ayun na. Diba? Yung dun sa tanong kanina, or kasya na po ba ang 500 or 100 per month para sa Google Ads? Depende. Depende sa niche or industry. Pero, eto, tinuro ko na to sa mga Google Ads students ko talaga. Kailangan, kaya ni client na maka-accommodate ng 300 clicks a month. Ano yun, coach? Dapat may budget si client. Pag breakdown natin ang 300 clicks divided by 30 days in 1 month, di ba 10 clicks a day yun? Tama, hindi. 10 clicks a day. Pag nakita mo na yung keyword planner, kailangan masabi mo kay client, boss, ang goal natin, dapat may budget ka pang 10 clicks a day. Kaya po ba? Kunwari lang to wag na tayo dun sa lawyer, ang mahal nun. Kunwari, coach, ay sabi mo coach, oy, Mr. Client, nakita niyo po yung cost per click, di ba? $10 per click po siya. Tama po ba? So, ibig sabihin po, ang goal natin, maka 300 clicks per month. Kasi para merong enough data si Google na pagbabasihan, kailangan niya mag-gather ng data. Okay? So, kung $10 per click, bossing, ang goal natin is kailangan 10 clicks per day. So, dapat $100 per day times 30 days. 3,000 per month po ang budget natin. Swak ba sa budget mo? Kasi yun ang kailangan natin. Ang goal natin, dun sa 3,000 mong ginastos na ad spend, kumita ka from onwards, like 6,000 onwards. Para mabawi mo yung ano mo. Di ba yung mga ganun na case? Or dapat, di ba, okay, di ba ganito ang mga negosyante, guys? Mapa FB ads or mapa Google ads or kahit Bing ads pa yan or Amazon ads, ang laging nasa mind nila is, pakisagot nga po, ano yung nasa mind nila? It's profit. Diba? Profit. Pero, ang terminology na ginagamit niyan dito sa ano mga bossing is ROAS. Yung mga return or diba, ROI, mga return of ad spend, return of, diba, investment. Ibig sabihin, example lang to, naglabas ako ng $500 sa ads. Kunwari, sige, in 1 month, naglabas ako ng $1,000. Kumita ako ng 10,000. Ang revenue ko, 10,000. 1,000 ang nilabas ko. Magkano ang ROAS ko? Pakisagot nga po. Siyempre, masasagot ka ganyan ng mga FBL. 10x. 10x. Nilabas mo 1,000, kumita ka ng 10,000. Ang tawag doon, 10x. Malinaw hindi, mga bossing? Goods ba tayo doon? Yun. So kung naglabas siya ng $3,000 kasi 100 clicks, 10 clicks per day, tas nag $10. Naglabas siya ng $100 per day or 3,000 per month. Kumita siya ng 6,000. Ano tawag doon? Yung ROAS niya, 2x. O yung ROI niya, di ba? 2x. Kasi i-divide mo lang naman yun yung total revenue. Pero, kumita siya ng 3,000. Hindi ko alam kung ano yung service niya. What if nagpasweldo pa siya ng tao, 6,000 kinita niya. Pero yung 3,000 doon, tapon na yun. Kasi ads yun, 3,000 na lang. Pero di ba bumili pa siya ng materials, may pinasweldoan pa siyang tao. Magkano kaya net ni client nun? Kasi service-based to Kunwari lang to Na-imagine niya ngayon, lugi siya, hindi. Baka $1,000 na lang kinita niya, no? Kasi yung 2,000, pinasweldo pa niya sa tao. Or nag-break even lang. Na-imagine niya na ngayon, mga bossing? Di ba? Make sense? Pero guys, example, kunwari, sinabi nga uli nito nung lawyer, basta budget ko $1,000 per month lang. Sabi mo, boss, punta tayo sa keyword planner. Type mo po doon yung accident attorney in California. Nakita niya $300 per click. Example lang to So boss,
3 clicks lang po per month ang kaya mong ma-accommodate. Wala kang enough data niyan. 3 clicks lang, ang goal natin, 300 clicks per month. Nagigets nyo? So, ganun po siya sa keyword. So, anong solution pag ganyan, coach? Eh di pag medyo nagtitipid sa client at parang sabihin mo, kasi iba pa yung ad spend niya, iba pa yung papasweldo niya sa'yo, di ba? Kunwari lang to naman, another scenario, parang kunwari $2,000 per month yung gastos niya sa ads. Tandaan mo, susweldohan ka pa niya ng hindi ko alam anong arrangement niyo. Babayaran ka ba niya ng $500 per month? $700 per month? $1,000 per month? Parang kay Coach Ian, kunwari, yung ganun na case. So in short, dapat kumita siya ng mas malaki. Make sense? Correct. Hindi, kasi iba nga yung grant account. Kasi ang grant account libre. Binigyan, kasi charity yan eh. Ito kasi sa mga commercial, wala kang worry sa kanila. Nagre-rely lang kasi sila sa, in short, dole out lang yan eh. Tulong lang ng Google siya. Libre naman yan eh. Nagre-run sila ng ads. Okay? So, medyo na iintindihan nyo na ba? Okay lang kung hindi pa kasi bago ka pa. Pero at least kahit konti, nadagdagan yung knowledge mo sa Google Ads. Okay po ba yan sa inyo? Nadagdagan naman ng konti yung knowledge nyo sa Google Ads. So that's how it works. Okay? Now lastly, I just want to remind, okay lang ba sa inyo, can I share something for a few minutes? Like mga 3 to 5 minutes? Would that be okay? De kasi para doon sa mga hindi pa po, di ba yung naalala nyo yung pinost ko to, in-announce ko. This Feb 28, pero inunahan ko na, inagahan na natin eh. Hindi na natin inantay ang Feb 28. Doon ko pa sana ila-launch tong Google Ads Lite. Pero for now, doon sa mga seryoso ng Google Ads, and that's okay, you don't have to do this. Kasi mamaya meron nung papakita sa inyo. I have premium class for Google Ads students. So March 16 yan, March 16, from 8 a.m. to 7 p.m. Pero ang pinaka-importante dyan kasi, ito yung sila, magda-down ka lang ng 1,000, may access ka na ng batch 7 na recording. Hanggang part 5 yun. Pagkatapos, lahat ng AMA sessions ko, parang ganito. Kasi ginagawa natin na to, parang AMA sessions to eh. Rinitrain ko sila, tapos sa dulo, Q&A. Ganon yung ginagawa ko sa mga Google Ads students. Meron ng 40 to 50 hours na training doon na recording about ito, Google Ads Basic, Advanced. So hindi ko na i-detalye yan na lahat ng yan apart. So nag-down ka lang ng 1,000, then monthly installment ang 1,000 mo. Sa premium class yan. Kay Coach Ian. Actually, 1,000, 1,000, 1,000. Yung balance mo pang ang 2,000, tsaka mo na bayaran pag na-hire ka na sa Google. Kunwari, na-hire ka na sa isang gig or something. So, hanggang di ka na-hire, o di wag mo muna isipin yung 2,000. Basta bigay mo yung best mo ma-hire. Kasi I want to make it affordable sa mga tao. Pero, eto yung gusto kong i-launch pa sana ng Feb 28 na agahan ko lang ng konti. Google Ads Lite for $499. Para saan po yan, Coach? Kasi po, ang goal ko, in 30 days, yun ang goal mo Ako, yun ang goal ko sa mga students na tuturuan ko in 30 days. Ma-hire ka na as a Google Ads Manager. So, eto yung ituturo ko sa inyo ng detalye, talagang sobrang detalye. Plus, etong sessions na, 2 sessions ng Getting Hired, may building campaign conversion tracking, plus Q&A. $499 lang. Kunwari, na-hire ka na ngayon. Coach, na-hire, paano po yun? Bigla akong na-hire. Ang dami ko pang kulang sa Google Ads. O di dun ka na mag-enroll sa premium class. Does it make sense? Dun ka na. Afford mo na yan. Tama po ba? Example, eto, nag-invest ka ng 499 pesos. Round na lang natin ng 500. Eto, sinare ka. Parang si Jello. Yung si Jello kanina, guys, congratulations. He was hired last week. 55,000 yung sweldo niyan. So, kunwari, naglabas ka ng 500 pesos, tapos na-hire ka, 55,000. Magkano yung ano mo nun? Example lang to. Magkano ang ROAS mo nun? 500 nilabas mo, 55,000 yung kinita mo. 60x ba yun? O 50x? Nai-imagine nyo, for example. Ngayon,
Na meron ka ng 55,000, afford mo na ba ngayon para malaman ang advance ng Google doon sa premium class ko? Magbabayad ka lang naman ng 1,000. Nagigets nyo ba? Pa 1,000, 1,000 lang monthly. Hindi siya ganun kabigat. Pero ang goal ko, marami akong matutulungang magka-gig. Possible yan, coach? Yes. Ang dami ka mga students na hire na kahit 1 week pa lang, hindi magaling mag-English, pero na-hire sila. Kasi, alam nila yung technique na gagawin. Yung tinuro ni Coach Ian. Which is, gusto kong ituro din sa inyo. Okay po ba yun? So, 499 pesos lang po siya. And then, this is our class schedule. March 1, 2, 3, 4, and March 5. Tag si 7 p.m. yan. Gaano kahaba yan, Coach, yung training? Recorded to, ha? Pero gaano kahaba yung training, Coach? Di ko alam. Pwedeng 3 to 4 hours per session. Kasi, ang goal natin, I want to increase your chance na ma-hire ka. Kunwari lang muna po. Worst case scenario, hinire ka, pero 25,000 or 30,000 lang muna yung sweldo mo. Pwede na rin? Pwede na po ba yun? Bawi pa rin naman yung investment mo noon na 499 eh. Make sense? So ganun po siya. So at the same time, yan, meron akong ibibigay na checklist. Pag pinindot mo yung yellow na yan, meron yung yung documenting sa Loom video, yung mga script, kunwari sa LinkedIn, anong gagawin. Lalagin ka sa LinkedIn account mo, pipindutin mo yung profile, pindutin mo yung open to. Kasi yung open to, merong option doon na open to work. Para sa LinkedIn profile mo, okay lang kahit hindi ka verified, makikita mo doon, alam mo na yung gagawin mo. Yung mga ganong instruction. Pero ang goal natin, ulitin ko hindi po nagpa-promise si Coach Ian na magkakagig ka. Kasi nakadepende yan sa'yo. Sa sipag mo, sa motivation mo. Kasi yung iba, 1 week lang, meron na kagad gig. Yung iba, 2 weeks lang, meron na kagad gig. Yung iba, it took them 1 month. Yung iba, months. Kasi hindi po pare-pareho. Depende sa sipag mo. Depende sa motivation mo. Nag-focus ka talaga. Depende sa why mo. I'm not saying here na letter Y, Depende po sa why mo. Bakit mo to ginagawa? Kaya nga, mas gugustuhin ko. Kaya nga 30-day challenge to. Yung 30-day challenge. Saan kami mag-a-apply? Kahit saan. JobStreet, OLJ, LinkedIn, Indeed. Kasi andun ang mga hiring. Andun po yung mga hiring. Ito po sila. Yung mga ituturo ko sa inyo. For existing Google Ads students, sabi ko din, alam na yan ang mga Google Ads students ko. Yung updated yung payments nila or fully paid sila, qualified sila to join. Actually, dun sa mga batch 7 and batch 8, I've gave them the link already. Meron na ako actually almost 100 na rin ata yung sa Google Ads Lite na group. Yung ganun na case. Kahit Upwork, pwede. Kahit Upwork, pwede guys. Yam, are you here? Wala. Andito ba si Yam? Wala. Alam ko si Yam, she got hired like for $15 per hour sa Upwork. Google Ads. Or Google Ads and Meta ata yun combined eh. Or Google Ads lang. Yung mga ganun na case. Coach, anong course po ang need enroll for newbie as in zero knowledge? Eh di dun, pwede ka pa rin dun sa premium class. Pwede ka pa rin doon sa premium class, Queenie. Or if you want, you can start here. Kasi, di ba yung sa AMA sessions ko, ituturo ko naman yung basic eh. Basta ito, 2 sessions in getting hired, building campaign, conversion tracking, Q&A. Kasi mga basic skill to na kailangan. Oo. Importante ito na skill. Tapos pag na-hire ka na, syempre doon na part mag-optimize ka na. O doon ka na mag-enroll sa ano na part. Kasi para mag-optimize naman na tayo doon. And by the way, Jello is one of the coaches now sa team ni Coach Ian. I think there are 12 or 14 coaches under my under my team, mga coaches din na mag-a-assist sa inyo. Hindi lang po si Coach Ian. Doon po yun sa premium class po. Kasi hindi ko kayang i-accommodate ang hundreds of students with all their questions. Lahat. That's why I have the coaches to assist. Okay? Saan daw magbabayad po? Doon po sa M. Willier. Ay, sorry. Joke lang. Let me give you the link. Pero, please contact the person who invited you kasi
sila na mag-a-assist sa inyo. Kasi hindi kaya ni Coach Ian i-accommodate lahat ng magbabayan na yung itra-track ko yun. So meron ng yung mga affiliates. Ito yung link guys if you want to register dun sa 499. So that's it. Basta at least you know the schedule, ito siya. Kaya ako sisimulan kaagad ng March 1, 2, 3, 4, and 5, sunod-sunod na para mahaba yung 30 days mo. Ibibigay mo yung best mo para makakuha ka ng gig. Okay ba yun sa inyo? Yes. Yung mga nagsumali ng yung sa 1K sa premium class. Ito yung mga batch 8, mga batch 7, matik na enrolled na sila sa Google Ads Lite, guys. Ay, wala pang credit card pero pwede ka bro mag-PayPal. Pwede ka mag-PayPal, mag-Union Bank, mag-BPI, yan, PayPal, or GCash, or Maya. Okay? Ayan na. Pwede. Yung sagot ni Gloria, Coach, pwede po bang hindi na mag-attend ng Google? Oo, pwedeng hindi na. Pero, kung gusto mo ma-refresh, kasi eto, ngayon ko pa to gagawin sobrang tutok na detalye, yung matutulungan yung mga students sa ganito. March 16 kasi ang schedule nitong batch 8 doon sa premium class. Pero itong sa Google Ads Lite, March 1 to 5. Kasi March 22, isa rin ako sa speaker. Meron ding sa Solid Academy, something ba yun? Solid Skills Academy. Invited din ako doon. Mga coaches ng iba't ibang niche industry magtuturo ng 3 hours. So isa din ako doon. So March 22, and then next, tapos may invite din ako ng mga podcast. May dalawa pa akong podcast na busy din ang schedule ng lolo niyo. Yung ganun na case. Pero that's it. Okay? So let me stop the recording now. Coach, ilang months or week po? Ay, ito. Ilang months or weeks po ang premium class? Okay. Depende sa'yo. Kasi self-study to. Self-paced to. Pero meron akong live training sa March 16 from 8 a.m. to 7 p.m. Pero the rest, tapos AMA sessions every Wednesdays and Saturdays, 8 p.m. onwards, which is late na ako ngayon. Doon sa pang 8 o'clock na session. Nagigets niyo? Oh, yung sabi ni Marian. Magsimula ka muna doon sa free videos ni Coach Ian about Google Ads sa YouTube. Ayun. So, goods na tayo mga bossing. Tsaka marami kayong tools na malalaman sa akin na hindi nyo pa alam. Na mas mapapagaan yung buhay nyo as a VA. Kasi may mga tinuturo ako mga basta very effective na Okay? So let me stop the recording now because I'm sorry. I need to jump now to another